We exalt you. We exalt you, our magnificent, our great King, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. May I invite that you raise your hands and let us continue to exalt the name of Jesus Christ. He is our King. He defeated Satan. He defeated the foe, the grave, the death. Hallelujah. Hallelujah. We exalt you. We exalt you, our conquering King. Hallelujah. 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 And this morning, while your hands are raised up, let us continue to deeply appreciate, deeply thank the Lord for the salvation that He has given us, for the forgiveness of all our sins, for breaking the power of Satan, the power of sin in our lives. Let us deeply thank the Lord, deeply appreciate the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And one of the best blessings is that He has opened the eyes of our hearts, our spiritual eyes. We see all these things in the spiritual realm. We see the truthfulness of the Word of God. Yan po ang isa sa mga pinakamatinding blessing natin. Marami po ang nagre-resurrection worship, but they don't understand it. Hindi na open ang kanilang spiritual eyes. Amen? Di ba, bago natin tinanggap si Jesus Christ as our Savior, Lord and God, we also celebrated the Holy Week. Pero hindi natin nakikita talaga ang tunay na kahulugan, implication nun, epekto nun sa buhay natin. Pero one day, na-encounter natin ang buhay na si Jesus Christ. Buhay na Kristo. At na-open ang ating spiritual eyes. Amen? Una nating naramdaman ang reality ng kanyang pag-ibig sa atin. Naramdaman natin yung katotohanan na kaya pala siya namatay sa krus because sobrang mahal niya tayo. Amen? Kaya sa umaga pong ito, patuloy po na siya'y ating pakapasalamatan at siya po ay ating pakapapurihan. Pakataas po natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hallelujah. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Hallelujah. Sing hallelujah. You have overcome. You have overcome. Sing Jesus. Jesus. Jesus, you have overcome. Listen pa. Everybody, hallelujah. Hallelujah. 'Cause you have overcome. 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 '
Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Jesus. One thing that Jesus Christ destroys is stronghold. Amen? Stronghold. Yun pong mga stronghold, band-aids. At alam po ninyo, marami pong mga stronghold nasa isip. Ang tawag po doon ay mental stronghold. Amen? Kagaya po ng fear. Fear is one of the biggest strongholds in the mind. No? Kaya sa umaga pong ito, as we are praising our great God, and great Savior, great Lord, who destroys strongholds, I would like us to destroy, by the name of Jesus Christ, by the resurrection power of Jesus Christ, all the strongholds in the mind. Kahit yung mga nanonood dito, live man, o ibang araw manonood nito, ibang oras manonood dito, let us right now destroy the stronghold, or plural, strongholds in the mind. At alam nyo, minsan, lumaya na tayo. At minsan, bumalik kasi napabayaan nating i-guard yung ating mind. Alam po ninyong isang pinaka-importanting ginugwardyahan ay ang ating kaisipan. Kasi ang ating kaisipan ay inaatake ng dyablo sa mga kaisipan. At kapag ang mga kaisipan ng dyablo, lies and deceptions, fears, anxiety, pumasok sa mind, nakapasok sa mind, nako, yan na, magkakaroon ng stronghold. Kaya po yung iba, sa panahon ito, sobrang-sobra, alam po ninyo, ito pong pandemic na to, lalong-lalo na sa itong mga nakaraang linggo na biglang dumami yung mga COVID cases. At nasabi ko nga kanina sa inyo, no? Natatakot tayo sa report. Kagabi, alam ko, 12,000 cases kahapon. Pero, ito po ang parati kong sinasabi Marami pong hindi natitest. Yung mga nire-report, yung mga na-test. Paano yung hindi na-test? And, hindi po exaggeration na paniwalaan na more than double every day ang nagkakaroon ng COVID. So kung 12,000 yan, 24,000 yan or even more than 24,000 a day. So ito pong mga panahon na to, the more you know, the more you listen to the news, to the facts, lalo ka natatakot. Dapat sinasabi ng Bible at sinasabi parati noon ni Ernie Baron, knowledge is power. Pero sometimes, knowledge also makes you fearful. Kaya hindi siya power. Nagiging weakness siya. The more you know, negative things, negative news, hindi magandang news, the more na natatakot ang tao. Kaya alam nyo yung maraming alam tungkol sa COVID, sila yung takot na takot. Sa totoo lang. Kaya may stronghold in the mind Yung mga youth, kaya hindi natatakot. Kasi wala silang maraming alam na news. Wala silang alam na maraming news. Kasi puro games ang inaatupag Puro iba lang. Korean novela lang ang pinapanood. Hindi naman news. Alam nyo ba yun? May sabihin ako yung mga youth. Kaya hindi sila takot. Kasi hindi tumatalab masyado yung COVID sa kanila. Pero pakatandaan nyo to, youth. I would like all the youth to listen. Nagkaka-COVID ang mga youth, ang mga kabataan, di nila alam, di nila nararamdaman, asymptomatic. Di ba? Alam nyo yung word na yon, sikat na ngayon yon. Pero, kawawa naman ang mga magulang ninyo sa bahay ninyo. Kasi, asymptomatic kayo. Pag-uwi nyo sa bahay, mahawaan nyo sila. Kaya marami ng mga lolang namatay na mayapa. Buti sana kung ligtas sila, di ba?
Kung yung lola mong namatay, hindi niya kilala si Jesus Christ, di ba? Maraming mga magulang ang namatay. Ang nagdala, yung anak nilang youth. Yan ang nagdala. Kasi yung mga youth, di sila masyadong malawak mag-isip. Di ko naman sinasabing walang isip, di ba? Di lang malawak mag-isip. Kaya pagka binabawalan mo, minsan nagagalit pa, di ba? Sobrang higpit. Wala, hindi ako tatablan yan. Paano? Hindi ka nga hindi, tinatablang ka naman eh. Kaso, naipapasa mo to sa iba eh, di ba? So, youth, I love you all, pero kailangan mag-isip kayo ng mas malawak para sa inyong magulang, para sa inyong pamilya. Sabi nga ni Nanay Pineda kahapon, pinapakinggan ko yung balita. Ang mga may COVID ngayon, pamilya. Magkakaroon ng isa, buong pamilya na. No? At ito ang pinakamahirap, mga kapatid ko. Hindi ko kayo tinatakot. I-break natin ng stronghold of fear ngayon. Wala nang facility eh. Wala nang hospital eh. Di ba si Claire de la Puente namatay sa tent? Wala na, hindi na siya ma-accommodate sa hospital, di ba? At meron akong kinausap kahapon, kinaunselan, pinag-pray na dating youth sa church. Pero nasa ibang lugar na. Sabay silang nagka-COVID mag-asawa. Una, okay lang sila. Walang facility, in-hotel sila. So masaya daw sila sa hotel. Nasa hotel daw sila. Pero nung nagagrabe na yung babae, the wife, bata lang to. Gustong ipasok sa hospital, walang hospital. Di ba? Sa news nakikita ninyo, yung mga naghahanap ng yung isang balita, inikot niya yung buong Manila, inikot niya yung buong Bulacan. Pumunta siya na San Fernando, wala siyang makitang hospital. Natatanggap sa kanyang tatay. Di ba? So I would like you to understand that si Nanay, kagabi, naiintindihan ko yung kanyang panawagan. Kailangan talaga tayong mag-ingat, mga kapatid ko. As we pray, as we really exercise faith in the Lord Jesus Christ, that He is going to protect us, but we must be very mindful. We must be very, very wise. Take wisdom na hindi tayo nagpapabaya sa ating safety protocols. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, let us destroy the mental strongholds. Ito yung problema ngayon. Maraming nagkaka-COVID at sinasabayan ng maraming mga mental issues. Kaya yung mga nagkaka-COVID, hindi lang sila hirap humingay sa physical. Sobrang nahihirapan sila sa isip. Why? Mental strongholds, demonic attacks. Spiritual po yan. Hindi po natural yan. Amen? Kaya right now, let us enforce the power of the Lord Jesus Christ, the resurrection power of the Lord Jesus Christ to destroy all the mental strongholds. But I would like you to surrender first. Strongholds will only be broken in your lives if you surrender the stronghold. If you surrender the stronghold, if you surrender the mental stronghold like negative thinking is a mental stronghold. Yan ang pinanggagalingan ng unbelief, doubt, at iba pang mga lies and deception, no? Kailangan nating i-renounce ang negative thinking, lies and deceptions. Kailangan nating ma-destroy lahat ito ngayong araw na to. Amen? I believe this is one of the powerful revelations of the Holy Spirit right now. Let us destroy all the mental strongholds right now. Amen? And in our lives. At kapag may mental stronghold, sumusunod yung mga negative habits and even negative desires. Yung maling desires, fleshly desires. No?
yung pong lahat ng mga addicted sa computer, meron silang mental stronghold. Everything is in the mind. Amen? Kasi it's the mind that dictates the desires of the flesh. Kaya nga, please lang, after this prayer, pakinggan ninyo at masterin ninyo yung mga messages ni Craig Groeschel. Craig Groeschel. Sinong nanood this week kay Craig Groeschel? Magtaas ng kamay. So see, no one among you? You're not taking it seriously. You know, it's your mind that will give you, that will increase your faith. It's your mind. This week, I would like you to listen to Craig Groeschel. Kung di ka man nakinig last week, makinig ka na ngayon bago ka magkaroon ng mental issues. Sabihin ko po sa inyo to, hindi malayo na magkaroon ka ng mental issues. Hindi yan malayo. Hindi yan malayo. Kaya kailangan bago pa dumating, empower nyo na po yung sarili ninyo. Ikaw lang ang responsible. Ang number one responsible sa sarili mo, sa buhay mo, sarili mo. Amen? Hindi nanay mo, hindi tatay mo, hindi kapatid mo. Hindi pastor mo. Ako, alam nyo, eto lang ang totoo Alam nyo bang, parati ako nag-iisip kung paano kayo equip. Hindi ko gustong sabihin yung salitang pinoproblema ko kayo. Pinoproblema ko kung paano kayo iingatan, kung paano di kayo magkakasakit. Pinoproblema ko. Kaya pinag-aaralan ko ngayon, ivermectin. No? Yung bang lahat iniisip ko para ma-equip kayo. Lahat iniisip ko po. Pero hindi ko sinasabi, hindi ko ginagamit yung salitang pinoproblema ko kayo. Hindi. I'm just thinking about you. I'm just so concerned about you. And right now, I'm just so concerned about your mental health. Amen? I'm just so concerned about your mental health. And I would like you to do this, please. And you will one day thank me for this. One day you will thank me for this. Please listen to the messages of Pastor Craig Groeschel. Pakilagay mo nga ang spelling bago tayo mag-pray. Pakilagay nga doon. Craig, C-R-A-I-G. Craig Groeschel. Kasi hindi ko kayo lahat ma-equip everyday Pero kung makikinig kayo kay Craig Groeschel, sa kanyang mga messages galing sa Panginoon, sa winning the battle in your mind, nako, magpapasalamat kayong matindi sa Holy Spirit. Amen? And maybe one of these days, makaka-receive ako ng text sa'yo, sabihin mo, Pastor, I appreciate you na nirefer mo si Craig Groeschel sa akin. Amen? Because I found I'm empowering myself. Amen? Kahit si Shady nandito, si Pastora Shady, may master's degree sa counseling. In-empower mo rin ang sarili mo, right? You know, the empowerers, the reason why we empower you, because we keep on empowering ourselves. Amen? That's the key word in life. Keep empowering yourself. You are responsible to your own self. Ayan po, Craig Groeschel. Pwede bang kung may cellphone kayo, picturean po ninyo Craig Groeschel at mamaya makinig po kayo lahat kay Craig Groeschel o bukas. Kung pwedeng every night. Wag na muna kayong mag-social media. Empower niyo po yung sarili ninyo. Nakikiusap po ako sa inyo. Ako po nakikiusap sa inyo kasi bakit? Kapag ka po kasi may nagte-text at nagpapapray sa akin sa kanilang mental health, naaawa ako. Nararamdaman ko yung nararamdaman nyo kasi one day, nagkaroon na po ako ng mental health issue. Ang sakit po niyan. Youth, kung hindi nyo nararamdaman yan, this is really the time to empower yourself. Because yung mental health issue, hindi mo alam kung kailan darating yan. At the snap of a finger, confused ka. At the snap of a finger, nalilito yung isip mo. Masakit yon. Sige po, paki-picture po natin ito. Sige, picturean nyo po kami. Pogi ba kayo?
Musog ka ng konti doon. Grace doon. Yan, pipicturan tayo, Grace. Picturan niyo po kami. Kasama si Craig Roschel. Yung kanyang pangalan. Lahat po ba ay nagpipicture? Lahat po ba ay makikinig? Amen? Amen? Okay. Mag-pray na po tayo. Ang title po ng kanyang mga messages, Winning the Battles in Your Mind. So kapag ka pinanood nyo lahat yan, by the help of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, may empower kayo to overcome mental health issues, mga mental issues. May empower kayo. Bago dumating, empowered na kayo. Amen? Di ba yung mga sundalo, bago, kailan sila tinitrain? Pagka nasa labanan na o bago labanan? Dapat bago labanan. Amen? Bago labanan. At habang nakikipaglaban, tinitraining pa rin sila, in-empower pa rin sila. So, there is no stop of empowering. Di ba? Amen po ba? So, ang ating Panginoong Yesus po, binigay niya yung ating kaisipan sa atin. We have the mind of Christ. Lahat po ng naniniwala sa 1 Corinthians 2:16, pakilagay nga, 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. That's why we can solve all problems, not because of our own minds, because of the mind of Christ in us. Amen? Basahin natin, for who has known the mind of the Lord, that He may instruct him. But we have the mind of Christ. Amen? Sabihin natin lahat, praise God, I have the mind of Christ. Because you have the mind of Christ, you can solve problems. Because you have the mind of Christ, you're going to strengthen your mind, your mental health. You're going to strengthen your mental health. Amen? Not only your physical immune system, hindi lang yung immune system natin. Ang pinaka-issue ngayon, hindi lang immune system, mind, mental health. Amen? And praise God, the Lord has given us the Holy Spirit. Amen? The Holy Spirit is our helper. The Holy Spirit is our counselor. The Holy Spirit is the source of our wisdom. Amen? Lahat po ng mga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, ay galing sa Panginoon, sa Holy Spirit. I totally depend on the Holy Spirit. Amen? Kaya mga kapatid ko, I believe God is raising us up as people with wisdom. We have the mind of Christ. Amen? We have the mind of Christ. And now, lagay mo nga kapatid, 1 Corinthians 10:4-5, before tayo mag-pray ng di-destroy natin ang mga mental strongholds right now. You know, right now, I am just flowing with the Holy Spirit. It is not the program as usual. It's the program of the Holy Spirit, amen, that I really follow. Every Sunday, I come ready with message, but sinasabi ko lang parati kay Lord, Lord, kung ito yung message, magpo-flow ako sa inyo. Pero kung hindi, magpo-flow ako sa inyo. Let us, I think it's 2 Corinthians 10:4-5. 2 Corinthians chapter 10, verses 4-5, that talks about the strongholds. Yan, tama yan. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Yun. Casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. So mga kapatid, we can only pull down the strongholds in our mind if we are committed to the obedience of Christ. Amen? Kung committed ka sa Lordship ni Jesus Christ, kung committed kang mag-obey kay Jesus Christ, then all the strongholds in the mind can be pulled down. Pwedeng ma-pull down lang kapag ka mayroong commitment to obey Christ. Lahat to ng mayroong commitment to obey Christ, say, I'm committed to obey Christ. So kung sinabi mo yan that you're committed to obey Christ now, Jesus,
has the power to pull down all the strongholds in the mind. Pwede ba natin po tayong pumikit at itaas ang ating dalawang kamay? And let us worship Jesus. Come on, worship Jesus. And as we worship Jesus, I would like us to feel His precious presence, loving presence. Feel the loving presence of Jesus right now. Precious, sweet presence of Jesus. And I would like you also to feel the powerful presence of Jesus Christ. Oh, Jesus. We worship you. We exalt you, Jesus. Hallelujah. Jesus Christ wears the victor's crown. Jesus Christ is our victorious King. Hallelujah. Jesus. You have overcome. You have overcome. Now, habang nakataas ang iyong kamay, surrender. Surrender your will, surrender your life to Jesus, and say to Jesus, I am 100% willing to obey you, Lord Jesus. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I surrender all my mental strongholds. Surrender all the deceptions and lies of the enemy, all the negative thinking. Surrender all the fears. Surrender all the fearful thoughts. Yung mga thoughts of anxiety, surrender them to Jesus Christ right now. Sige, surrender muna bago natin i-destroy sa pangalan ni Jesus ang mga strongholds in the mind. And this morning, sa inyo mga kapatid ko nandito at sa online at lahat ng maririnig to, the power of Jesus is going to pull down and destroy all the strongholds in your mind para hindi ka nalilito, para hindi ka nabubuhay sa kasinungalingan, at para hindi ka magkakaroon ng mental health problem. Amen? Hallelujah! Surrender! Surrender! And only those who have surrendered right now can experience and can expect mental stronghold, yung mental strongholds niya na ma-pull down. Amen? Yun lang nag-surrender. Yun lang nag-surrender. There is nothing that there's nothing really that I can do sa mga hindi nag-surrender. Alam nyo, nagka-cast out ako ng demonyo many years ago. Nung nag-start po tayo sa Ministry of Casting Out of Demons, sa Ministry of Deliverance, meron akong mga hindi na-cast out na mga demonyo. Bakit? Yung mga tao na ayaw umalis ng demonyo, hindi maka-cast out. Hindi maka-cast out. Oo, nakita ko yun. So, karanasan ko po yun. Hindi maka-cast out ng mga demonyo pagka ayaw ng tao. Pag hindi nag-surrender ang tao kay Jesus Christ, hindi aalis ang demonyo. Ang mga strongholds hindi masisira. Amen? Pero ang daling lumaya ng tao kapag ka nag-surrender siya kay Jesus Christ. Diba? Ang sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8, diba? Ano sabi doon? Submit to God and resist the devil, and the devil will flee from you. The devil will never flee from us if we're not submitted totally to God. Amen? Ready? Sige po. Hawakan po ninyo ang inyong ulo. Yung isang kamay sa inyong ulo, yung isang kamay nakataas kay Jesus. At right now, I would like to command all the mental strongholds to be pulled down. I will give the command, amen, because I have the authority. Jesus Christ gave me the authority, and even you, Jesus Christ gave you the authority to cast out demons, amen. Every believer can cast out demons, not only me.
But right now, I am the one being given this authority because I'm your pastor right now. I am the one leading the worship right now. And I have the authority from Jesus Christ to rebuke and to cast out all demons in your minds. In the name of Jesus, I rebuke you, Satan. I rebuke you, all demons in the mind. In the name of Jesus Christ, out from the mind. I rebuke you. In the name of Jesus Christ. By the power of the resurrection of Jesus Christ. Oh, Rabashanderebe, Shanderebe. By the power of the Holy Spirit, Rabashanderebe, Shanderebe, Kaya Rabashanderebe, Shanderebe. All the strongholds in the mind right now, be crushed, be destroyed in the name of Jesus Christ. Lahat ng mga lies and deception ng diablo, be removed from your mind right now in Jesus' name. Let your mind be cleansed by the powerful blood of Jesus Christ shed on the cross of Calvary. Let your mind be cleansed right now. Yes, lahat ng mga negative thinking mo, lahat ng mga negative thinking mo, inaapektuhan ng iyong attitude, inaapektuhan ng iyong puso. Ang puso mo ay tirahan ng Panginoong Yesus. No? Kaya, kapatid, yung mind mo ngayon, be cleansed. Be cleansed. Ang iyong kaisipan right now, sige, I would like you to say, the blood of Jesus is cleansing my mind. The blood of Jesus Christ is cleansing my mind. The blood of Jesus is cleansing my mind. Hallelujah. And now I would like you to pray in the Spirit while your eyes are closed para hindi ka ma-distract. Just close your eyes and pray in the Spirit. Even kayo, mga kapatid ko na nandyan sa inyong mga tahanan, close your eyes. Pray in the Spirit para ma-destroy ang lahat ng mga mental strongholds right now. The fearful thoughts, the anxious thoughts be destroyed in the name of Jesus Christ. Hukurabashandere beshandere kiyarabasandere beshande. Hukurabashandere beshandere beshandere be. Rabakashidere kiyarabasandere beshandere be kiyaraba. Holy Spirit, we totally depend on you. Please, please destroy all the mental strongholds right now. Urabakashidere kiyarabasandere kiyarabasandere beshandere 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 be. Hukurabashandere beshandere kiyaraba. In the name of Jesus, in the name of Jesus Christ, Karaba. Oh, the powerful name of Jesus. The powerful name of Jesus. Yes, as you continue to worship God, patuloy ang cleansing ng Panginoon. Sige, tanggapin lang natin, hindi tayo magmamadali sa presensya ng Panginoon. And even right now, yung mga wala pang gift of speaking in tongues, you will receive it. Yung mga speaking in tongues ninyo parang hindi na exciting, parang wala na kayong nararamdaman. This time, marerefresh ang gift nyo ng speaking in tongues. Amen. Hukurabashanderebe. Hukurabashanderebe, rebashanderebe. Hallelujah. We praise you, Jesus. Mohon, just keep on praising Jesus Christ. Keep on worshiping Jesus Christ. Kurabashanderebe, shanderebe. Rabasanderebe. And I just want to praise you, Charles. Hallelujah. Hallelujah.
Yes, just keep worshiping Jesus. Just want to praise you. My hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. Exalt the name of Jesus. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. And I just want to praise you. I lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. I just want to praise you. Jesus Christ is destroying all your mental strongholds as you worship Him right now. Habang ikaw ay sumasamba sa Panginoong Jesus, sinisira niya ang lahat ng mental strongholds sa mind mo, sa buhay mo, sa puso mo, sa emotion mo. I love Yes. you. Thank you, Lord Jesus. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Jesus, I just want to praise you. I just want to love you, Lord. And I just want to praise you. I lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. 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 I exalt
holy name on high. Exalt the name of Jesus. At habang ini-exalt mo ang pangalan ni Jesus, Jesus is destroying all your mental strongholds. Paglabas mo dito, pagkatapos natin dito, mamaya, all your strongholds in the mind are broken down, pulled down, destroyed for the glory of His name. Hallelujah. Come on, exalt, exalt. Exalt the name of Jesus. Oh, we exalt your name, Lord Jesus. Rabasande, Shireki Rabasande, Jesus, Jesus, we exalt you. And we thank you right now. Pwede pangawakan po ninyo ulit ang inyong head and let us dedicate our mind to Jesus Christ, to obey Jesus Christ. Sabihin mo, Panginoong Jesus, as I am dedicated to you, as my whole life is dedicated to you, I dedicate my mind to you. I commit my mind to you. To always obey you, to always believe your words, and to always obey your words. Habang inahawakan mong yung kamay, sabihin mo, life is not complicated. Life is not complicated. Life is all about Jesus. Life is all about Jesus. Life is about loving Jesus. Life is about loving Life Jesus. is all about obeying Jesus Christ. Life is all about obeying Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesucristo. Pakatandaan niyo po ito by the help of the Holy Spirit. Satan will always say to your mind, sasabihin ng diablo sa'yo, life is complicated. Ang hirap naman ng buhay. Ang hirap naman ng COVID. Ang hirap naman ng pandemic. Nasabihin ako sa inyo, huwag kayong papadeceive na ang life ay mahirap o komplikado. Life is not complicated. All we have to do is just believe Jesus. Amen? All we have to do is just obey Jesus. Yan lang. Kapag ka mahirap ang buhay, merong trial, sasabihin mo lang, Lord, Jesus, nagtitiwala ako sa iyo. Ganun lang. Amen? Nagtitiwala lang ako sa iyo. Kasi marami pong bagay dito sa mundo na hindi natin po kontrolado eh. Yes. Kapag ka gusto mong kontrolin, doon ka mahihirapan. Doon hirap ang isip. Ang hirap naman ngayon na kumita, ang hirap naman ngayon na magtrabaho, ang hirap, kumilos. Mga kapatid, gusto ko sabihin na, obey lang kay Jesus. Ganun lang ang buhay natin ngayon. Amen? Do not overthink. Amen? Kasi marami po nagkaka-mental health issue dahil they overthink. Ang kailangan lang, tiwala lang kay Kristo. Amen? Sabihin lang natin, sa puso natin sabihin natin, tiwala lang kay Kristo. You just, if no one says to you na tiwala lang kay Kristo, then ikaw nang magsabi sa sarili mo, tiwala lang kay Kristo. Kapag ka may mahirap, di ba minsan, kakaproblema tayo. And I would like to tell you this, you may be seated. You may be seated as I continue to share important things to you. No, ito po yung katotohanan.
I would like you to be ready for this. Hindi para magduda kayo, para lalo kayong mag-equip ng sarili nyo at lalong magtiwala sa Diyos. Huwag niyong pagdududaan kailanman ng Psalm 91, amen? Kung merong mga Kristiyano o kahit mga pastor na nagka-COVID at sabihin na nating namatay sa COVID, huwag nating pagdududaan ang salita ng Diyos, amen? Basta ang pakatandaan natin ng Ephesians 1:11, in everything God has a purpose. Simple lang, amen? Do not overthink. Basta narinig mo yung ibang Kristiyano, ibang pastor, nagka-COVID, pastor namatay sa COVID, God has a purpose. Amen? Ephesians 1:11, pakilagay natin at saka, ayun, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. So sabi rito, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him, according to the purpose of God who works all things according to the counsel of His will. Yun ang kanyang kalooban, amen? Huwag tayong magpapakonfuse. Ano man ang mangyari, ano man ang marinig nating balita, sino man ang magka-COVID, sino man ang mamatay sa COVID, God works all things according to the counsel of His will. Amen? Nung si Job, talagang matindi ang faith niya kay God. Pero when he began to question God, bakit nangyari ang mga pagsubok niya, doon na tumindi ang crisis. No, nagkakaroon na siya ng faith crisis, tapos nagkakaroon na siya ng mental health crisis. For all, pakatandaan niyo to, alam niyo ba mga kapatid, na ang faith crisis ay mental health crisis din yan. Because our faith also is connected with our mind. Kung ano yung nasa mind mo, yun ang magiging faith mo. Kaya nga, ang tindi ho nun. Yung mga messages sa Winning the Battles in Your Mind by Craig Groeschel. Matindi po yun. Okay, mga kapatid, gusto ko pong sabihin ito sa inyo. Meron na kayong alam na mga Kristiyanong na COVID. Amen? Meron na din ba kayong alam na mga Kristiyanong namatay sa COVID? Meron na rin. Amen? Nabalita ko nga sa inyo, hindi naman namatay sa COVID pero sa sepsis. Yung anak ni Henry C. Jr., di ba? Ikakasal ngayong April yon eh. I think April 10 o April 8, ikakasal ngayon. But as she was preparing for her wedding, nagka-sepsis. Hindi nagka-COVID, nagka-sepsis. Yun, umuwi na kay Lord. Pero alam nyo, si Christine, anak ni Henry C., committed Christian. Tapos yung anak ni Brother Eddie Villanueva na si Mayor Villanueva, di ba? Alam niyo yon last year? Yung nanalo sa toss coin. Di ba? Yung, anong pangalan niya? Johnny. Nag-tie sila nung eleksyon, nung kanyang kalabang kandidatong mayor. Nag-toss coin. Nanalo siya. Grabe ang blessing niya sa Panginoon. Pero, yun pala, mga ilang buwan lang, uwi na rin pala siya kay Lord. Pinaligaya lang siya ng Panginoon. Amen? Bago siya umalis. Sepsis din. Sepsis din. Actually, last year, si Brother Eddie, 2 matinding pagsubok ang dinaanan niya. Namatay yung asawa niya last year. Si Sister Dory, last year. Cancer. Tapos, sumunod yung kanyang anak. Sepsis. Pero alam nyo, mga kapatid, ano man ang marinig nating balita, huwag kayong
confused. Hawakan niyo ang Ephesians 1:11. Hawakan niyo ang Romans 8:28. Lagay natin yung Romans 8:28. Sabi ng Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Pagkahawak po ninyo yung dalawang verse na yan, nagkaroon ng revelation sa atin, at ngayon, ang Holy Spirit ang mangusap sa inyo na merong revelation to sa inyong mind and heart. You will not be moved. Kahit sino pang marinig mo o kahit magkaroon pa ng COVID saan, o kahit ikaw pa ang magka-COVID. Meron bang assurance na hindi ka magkaka-COVID? Ako hindi ako magkaka-COVID. Meron bang assurance na hindi ka mamamatay ngayong pandemic at ako hindi ako mamamatay? Meron bang 100% assurance? Nobody knows. Only God knows. Amen? Only God knows. Ako nga, parati ko sinasabi, kung oras ko na ngayong panahon ng pandemic, Lord, okay lang. Basta gusto ko, bago nyo ako kunin, ibubuhos ko ng todo-todo. Ayokong mamatay ng COVID, dun ako sa loob ng bahay ko na natatakot. Gusto ko, kung mamatay man ako ng COVID, naglilingkod ako sa iyo. Amen? Ginagawa ko yung kalooban nyo. Amen? Kasi ngayon, hindi ko po sinasabing hindi kaya yung iba nag-iingat na sa loob ng bahay. Pero alam niya ba, ang COVID, pwede kang puntahan sa bahay. Si Joseph Estrada, hindi man lumalabas ng bahay. Mula nung pandemic, hindi siya lumalabas. Pinasukan siya ng COVID sa bahay. Ngayon, nasa ICU, di ba? Ganon din si Claire de la Puente, di ba? Kaya, mga kapatid, kailangan lang yung mind natin nakasentro lang kay Jesus talaga. Amen? At sa kanyang salita. Para hindi tayo nagugulo. Amen? But in saying this, I would like you to be very aware of the safety protocols. Be aware and follow all safety protocols. Kaya nga ngayon, hindi tayo ano tawag doon? Remembrance. No? Pagka hindi na lang masyadong masela, no? Kaya gagawin na lang natin sa bahay natin. Siguro sa Tuesday ng gabi. Sa Tuesday ng gabi, ako po magle-lead ng prayer, no? Kami ni Pastora Ruth. Doon na lang natin gawin ng remembrance para safe. Kayong gagawa ng tinapay nyo, ng juice nyo. Kasi dito ngayon, mahirap. Kaya nga ngayon, nagpa-prepare tayo ng food kasi this is what we usually do, but we're not going to eat our food here. You're just going to bring it home. Amen? Kasi ang number one ngayon na nakakapaghawa, yung kumakain ng kasama mo yung mga tao at nagkukwentuhan. Doon po nagkakahawaan. Kaya nga bawal po yung kumain, dine in, at kahit nasa labas, bawal ngayong kumain na magkakasama. Hindi ko pa napadala sa inyo yung video ni Willie Ong, Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong, mula last year, COVID, hindi sila magkakasamang kumakain na magpapamilya kahit nasa isang bahay sila. Kahit nasa isang bahay sila, hindi sila sabay-sabay kumakain. Kasi nga, di ba si Doc Willie Ong nagtatrabaho, yung mga anak niya lumalabas din. Kung pagkakumain sila, meron palang isa doon. Di nagkahawaan. No? Sa totoo lang, if it is possible, that is the high recommendation of Doc Willie Ong. Huwag kayong sabay-sabay kumain kahit sa loob ng bahay. Huwag. At lalong-lalong huwag kang magpapa-birthday. Darating ang mga ninong, kamag-anak. Walang birthday muna po ngayon. Wala. Kahit nga nakatira na kayo sa loob ng isang bahay, nire-recommenda pa rin ngayon na hindi kumain ng sabay-sabay. Lalong-lalo na kung kayo ay lumalabas. Diba? Lumalabas yung misis mo, yung mister mo, yung anak mo lumalabas. Tapos, kumain kayong sabay-sabay, meron palang isa doon, nagdadala na siya ng COVID, di ba? Yun, COVID na lahat yun. At ang pagkakaiba ng COVID last year at ngayon, yung COVID ngayon, ang bilis.
Sobrang bilis. Mahina pero mabilis makahawa. 'Di ba? 'Di ba ang Pinoy? Ang talagang Pinoy hindi nagpapaiwan, 'di ba? Gumawa din ng sarili niyang COVID, 'di ba? Grabe talaga yung Pinoy. Matindi talaga. But anyway, mga kapatid ko, we're not doing our remembrance of the Lord's sacrifice right now. But what we're going to do, hindi ko alam kung anong oras na. Alam ko hanggang alas 8 lang tayo. Anong oras na? 7:47. Okay, praise God, Yahweh. 7:47 na. Okay. Sasabihin ko lang ng 5 minutes ang message ko. Promise, 5 minutes lang. And then we will do James 2:13 prayer. Babasahin ko lang, tapos kayo na yung bahalang mag-aral. Yung message po natin, why I believe in the resurrection. Why do I believe in the resurrection? Kasi po kailangan pagka-resurrection, we have to be refreshed why we believe in the resurrection, right? Why do we celebrate it? Kasi nga, ang resurrection po ay yung pinaka-powerful day sa kalendaryo. Yung birth ni Jesus Christ, powerful din doon. Kasi, biruin mo, sinilang siya na hindi nagsiping si Joseph and Mary, no? Supernatural din yon. But the resurrection is equally supernatural because he was dead for 3 days. He was dead for 3 days. At pagkatapos, nabuhay siyang ulit, di ba? So, sige, iraran ko lang ng 5 minutes, promise. Pero yung prayer, yun ang hindi ko may papangako, Ito 5 minutes, may papangako ko. Patingin nga ng oras. Alam nyo, nagre-relo ako, pero wala namang baterya relo ko. Props lang, props. Okay. The resurrection is of supreme importance in our doctrine of Christology. Alam mo ba niyo yun? We can never believe Christ. Hindi magkakaroon ng tinatawag na totoong Christology kung walang resurrection. Jesus Christ is a false Messiah, is a false Christ if He did not resurrect. At walang New Testament, walang Bible na New Testament kapag walang resurrection. Di ba bago dumating si Jesus Christ, there was only the Old Testament. And Israel ay sila lang ang nakakakilala sa tunay na Diyos. And the only true religion before Jesus Christ came was Judaism. That was the only true religion. Worshipping Yahweh, the true God, the true living God, Yahweh Elohim. Judaism lang. But when Christ came, wala na. Hindi na Judaism ang katotohanan. Amen? Ang katotohanan na si Christ na. Amen? Hindi na yung Judaism. Kasi nga si Jesus Christ ang fulfillment ng lahat ng mga prophecies sa Bible about the Christ, about the Messiah. Okay, I would like us to see the verses. Babasahin ko lang, no? And then, no explanation. Even, nagbago ba, kapatid? Hindi nagbago. 10 words. Yung dito, hindi. Sorry hindi, ito po mali po to. Kamali po kami, sorry po. Mali rin yun dito. 1 Corinthians 15. Ay, sa bababa. Sorry. Okay, nakita ko na, sorry. But if it is preached that Christ has raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Nakita nyo? Verse 14? Hindi, tama na. Verse 14 muna. If Christ has not been raised, kung si Jesus Christ hindi na-raise, hindi nag-resurrect, our preaching is useless, our faith is useless. So, ang faith natin na Christianity, ang faith natin kay Christ, kung walang resurrection, useless. Move, please. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. But He did not raise Him, if in fact, the dead are not raised.
For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Listen to verse 17. And if Christ has not been raised, your faith is what? Futile. Kanina, our faith is useless if Christ was not raised. If Christ did not resurrect, our faith is useless and our faith is futile. Walang kwenta. Halos parehong synonym yan. Useless and futile. You are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. So kaahabagan lang tayo. Walang kwenta yung ating pagiging Christian kung si Jesus Christ hindi siya nag-resurrect. Kung hindi nag-resurrect si Jesus Christ, hindi siya ang totoong Kristo. Kasi ang totoong Kristo na prophesy na mamamatay at siya ay mabubuhay ulit. Amen? Walang Old New Testament. Wala. Anong pag-asa kaya natin nun? Okay. So, pakatandaan po ninyo, supreme importance sa doctrine of Christology at sa buong doktrina na rin natin, damay-damay na lahat ng doktrina natin, not only the Christology. Kasi kung hindi tama ang Christology mo, anong soteriology mo, anong salvation theology mo? Wala. Ano ang bibliology mo? Wala. So damay-damay lahat ng theology natin kapag walang resurrection. Amen? Supreme importance talaga. Kaya hindi natin binabaliwala ang pagpipreach ng resurrection. Kapag ang isang Kristiyano, hindi niya alam ang resurrection ng Panginoong Yesus, kulang ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Number 2, I would like you to understand number 2, the resurrection validates all the words as all the words of Jesus as the source of absolute truth. Ang resurrection na nag-validate na totoo ang lahat ng mga salita ng Panginoong Yesus. Ang mga salita ng Panginoong Yesus ang source of absolute truth. Let us all read the words. Most assuredly, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life and shall not come into judgment but has passed from death to life. So yung mga pinapaniwalaan kasi natin yung kanyang salita, di ba? So walang kwenta ang kanyang paniniwala natin kung hindi siya nag-resurrect. Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Sabi ni Jesus, heaven and earth, mawawala yan. Mawawala lahat. Yung words ko lang ang hindi mawawala, sabi ni Jesus. John 8:30-32, and he spoke these words, many believed in him. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. So yung kanyang mga words, yun ang truth. John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So yung mga lahat ng mga salita, aral ng Panginoong Yesus, kaya lang natin ito tinatanggap na absolute truth because He resurrected. If He did not resurrect, wala. Hindi natin mapagkakatiwalaan ang salita ni Kristo. Amen? Pero ang mga salita ni Kristo ngayon dahil sa kanyang resurrection, ang mga salita ni Kristo ang absolute truth. And everybody will say amen. Pangatlo, the resurrection testifies to all the promises of the Lord Jesus to be trustworthy. Kasi naghahanap po tayo ng mapagkakatiwalaang mga pangako. Diba? So yung mga pangako lang ng Panginoong Yesus ang pwede nating panghawakan ng mga pangako. And Jesus Christ declared and He left a lot of promises, just like John 10:10. I will give you abundant life. Just like Matthew 28:20. I will be with you always at the end of the age. How many promises of Jesus Christ do you have in your heart? You believe. So yung mga promises ng Panginoong Yesus, because of resurrection, pwede nating pagtiwalaan
na mangyayari lahat ang pangako ni Jesus. Amen? Mangyayari lahat. Pwede natin pagtiwalaan na makapangyarihan ang pangalan ni Jesus because of the resurrection. Kaya mga kapatid, nasampalatayanan natin ang resurrection. Yes, this morning, I would like you to understand this, that in believing the resurrection and in proclaiming resurrection today, Jesus will give us new empowerment and miracles. Amen? Magkakaroon po ng himala. I believe kung meron mang favorite day na gumawa ng himala ang Panginoon, ay ang araw ng resurrection. Amen? You know, every day Jesus does a lot of miracles. Jesus gives new miracles every day. In every part of the world, sa milyong-milyong mga Kristiyano sa buong mundo, gumagawa siya ng himala. Amen? At alam ko, ikaw, nagkahimala ka na kay Jesus Christ. Lahat na nagkaroon na ng himala kay Jesus Christ, just raise your hand at sabihin mo, praise the Lord Jesus Christ. And you cannot forget those days that you receive your miracles from Jesus. Di ba? Special day yon. Pero I'd like you to understand this. Today, we are remembering the resurrection of the Lord Jesus Christ. Mukhang nasa puso ko, naniniwala akong ganap, kung meron mang isang araw na paborito o gustong-gusto ng Panginoon na gumawa siya ng himala, ay yung araw ng resurrection para sa mga naniniwala. At lahat ng mga naniniwala ay tumayo. Hallelujah. Palakpakan natin. And let us sing one praise song of resurrection. At alam nyo, dahil nag-resurrect ang Panginoong Jesus, si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus po ay buhay. Siya ay buhay sa church. Si Jesus ay buhay sa puso mo. Amen. Amen. Hallelujah! Begin to praise the name of Jesus. Hallelujah. Everybody, praise with all your heart now. Praise the name of Jesus with all your heart, with all your soul, and with all your spirit. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last He is. The best as long as His spirit, we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Sing it again. He's the Alpha and Omega, the first and last in Him. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives
po natin ang ating kamay. Jesus is alive. Jesus is alive. Hallelujah. He is not dead. Amen. He is alive. Amen. And because Jesus is alive, all fear is gone. Because He's alive, we do not fear anyone. We do not fear anything. And we do not fear COVID. Amen? Mga kapatid, Jesus, we are celebrating today the resurrection of Jesus. And the resurrection of Jesus is all about the power of God. Ephesians 1:18 to 19 says, the Word of God says, Ephesians 1:18 to 19. First, Ephesians, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the power of His mighty power. Amen? There is a mighty power working in our lives. Amen? And it is called the resurrection power of the Lord Jesus Christ. It is the power of the Holy Spirit. It is the power of the Holy Spirit. Amen? It is the power of the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, sa umaga pong ito, the power of Jesus Christ, the power of the resurrection ay nag-work. At magbibigay ito ng himala sa ating buhay. Alam ko po, buong pananampalataya kanina, all the mental strongholds have been broken, have been crushed, have been destroyed in your mind. That is, nasabihin po ako sa inyo, that is, if you fully submitted to Christ. Amen? Ako, wala po akong kaduda. Lahat ng fully nag-submit to Christ, to obey Christ, na-destroy na lahat ng strongholds mo sa mind. At magbabago ka na. Papayapa ka na. Magiging masaya ka na kay Christ. Amen? Magiging simple na ang buhay mo, ang isip mo, hindi na komplikado. Amen? Because it's really Satan who complicates the mind. At akala ng mga taong komplikadong isip, matalino sila. Pero malaking foolishness po ang maging komplikadong isip. Amen? And you know what? As your mind becomes controlled by the Holy Spirit, by the mind of Christ, mamamanga ka nga, bigla kang ang tatalino eh. Yung mga bagay na hindi mo kayang isipin, naiisip mo na. Amen? Pero hindi ka na nag-struggle para mag-isip. Pumapasok lang silang kusa sa isip. Amen? Nare-receive mo lang. Hindi ka nag-i-struggle. Kasi yung mga overthinker, struggle mag-isip yan eh. Pero yung they have the mind of Christ, receive ng revelation, ng wisdom. Makakaimbento ka nga ng maraming bagay. Amen? Ng mga new things. But anyway, what I would like us to understand right now, I believe God wants to do miracles in our lives. Ang isang miracle po na gusto kong hilingin natin kay Lord, yung miracle of revival. Lahat na ng gusto ng miracle of revival, magsabing amen. Kasi kapag ka nagkaroon po tayo ng miracle of revival sa puso natin, may in love tayo kay Lord, matindi ang mangyayari sa puso natin at isip natin, at other things will follow. Kasi gusto ng Panginoon, yung pakahingin natin, yung revival, hindi yung material na bagay. Kasi kagaya ni Solomon, kapag natuwa ang Panginoon sa kanyang prayer request, sumunod lang yung ibang bagay eh. Yung kayamanan, sumunod na lang. Nung hilingin ni Solomon na, Lord, bigyan niyo po ako ng katalinuhan, hindi para sa akin, kundi para pamahalaan ng Israel. Natuwa si Lord. Amen? And God gave even the things that He did not ask for. Ganon din po revival. When you ask for revival first, yun ang pinakamalaga sa'yo because it's about intimacy with God, it's about joy of salvation, it's about restoration of the first love. Aba, susunod na lang yung ibang bagay. Amen? Idadagdag na lang ng Panginoon. Those who want revival, let's all
go to our knees? Pwede ba tayo lahat lumuhod at tayo po'y humingi ng revival sa Panginoon? This is the miracle that we want to see in our lives, because revival is going to change us. Revival is going to change our heart. Revival is going to change our mind. Sige po, kanya-kanyang hingi sa Panginoon. Sige, kayo po munang humingi, and then we will be asking for the God, for the whole church, na bigyan niya ng revival. Yung mga nasa bahay, lumuhod po tayo sa presensya ng Panginoong Hesus. Lord Jesus, kami po'y nasa harapan po ninyo ngayon. Everybody is asking for revival, restoration of first love, restoration of joy of salvation. Please, Lord, sige sabihin mo, Lord, gusto ko ng revival. Gusto ko ng revival. Ako po, Panginoong Hesus, bilang lingkod ninyo, anak nyo, yun ang pinakagusto ko na miracle. The miracle of revival in my life, para magbago po yung puso ko at matindi ko kayong mahalin. At matindi po akong maging passionate sa iyo at mabuhay para sa iyo, Panginoong Hesus. Sapagkat ang purpose ng buhay ko ay mabuhay para sa iyo, Panginoong Hesus. Philippians 1:21 lang ang purpose ng buhay ko. For me to live is Christ and to die is gain. Oh Lord Jesus, Lord Jesus, ito pong hinihingi naming may pananampalataya. Amen. Thank God for our emotion. Pero you know what? Pwede rin tayong humingi sa pananampalataya ng walang emotion. Amen. Kahit di natin nararamdaman. But all we know, we're asking the Lord with all our faith. Kaya Lord, yun po yung aming hinihingi. Yung revival po namin sa church. At kung sino man ang makakasama ng prayer na to, maririnig ito, Lord, bigyan niyo po sila ng revival. Yun ang aming prayer, Panginoong Hesus. Bigyan niyo po ng revival ng lahat ng makikinig sa prayer na to. Kasama sila lahat sa ibang church, ibang part ng body of Christ sa Pilipinas at sa ibang bahagi pa ng mundo. Please give us all revival. Every one of us, revival. Yung himala ng revival, Panginoong Hesus. Hallelujah. And today, we would like also to seek the mercy of God. James 2:13. Kasi parang ang impression po ng Lord sa akin, ito pong pagdami ng COVID, it's a judgment of God. You know, God is loving. Don't get me wrong. Our God is loving. Pero gusto ko maintindihan natin, God is merciful to those who seek mercy. Amen? God is loving to those who seek love. Gusto ko po maintindihan ninyo, we've been praying for this pandemic, for this COVID, especially in the Philippines, but now it's getting worse. Isa lang po yung maliwanag dito. Nagkakaroon talaga ng judgment. It is not that God is not listening to our prayers. God is listening to our prayers, but God wants us to sensitive. God wants us to be sensitive kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. And right now, ang message niya sa atin, let us ask for His mercy because His mercy triumphs over judgment. But there is one thing that God wants us to understand about asking for mercy. Bago siya maging merciful sa atin, maging merciful tayo sa iba. Amen? Sino po dito ang magiging merciful sa iba? Ibig sabihin, mga kapatid, patawarin po ninyo lahat ng mga nagkamali sa inyo. Patawarin ninyo lahat na nagkasala sa inyo. Amen? Lahat ng gumawa ng mali sa inyo, nagchismis sa inyo, patawarin ninyo. Cancel na yung kasalanan nila. Amen? That is showing mercy. Amen? Releasing forgiveness is giving mercy
showing mercy to people. And you don't want judgment to fall upon them. Amen? Hindi ka mag-judge sa kanila. Ayaw mo silang makatanggap ng kapahamakan at masama at pangit at masakit na bagay. So, sige po, before we ask for the mercy of God, let us be merciful to others. In prayer right now, forgive those who wronged you. Forgive those who offended you. Forgive those who did evil to you, insulted you. Anumang nang bagay na ginawa nilang masama at masakit sa iyo, patawarin mo sila ngayon, kapatid. Sige. Sapagkat dito lang tayo tatanggap ng mercy. God will show Himself merciful to those who show mercy. Hindi magiging merciful si God sa atin pagka hindi rin tayo nagpapakita at nagbibigay ng mercy sa iba. Lord, pinapatawad ko po ang lahat ng mga nakasakit sa akin, lahat ng mga naka-offend sa akin, lahat ng mga gumawa ng mali, pinagchismisan ako, pinapatawad ko po silang lahat. Pinapatawad ko po silang lahat. Lord Jesus. Pinapatawad ko po silang lahat. Pinapatawad ko po silang lahat. Alam ko rin po, Panginoong Hesus, na hindi rin ako perfect. Meron din po akong shortcomings. Marami ring pagkakamali. Kaya ako po'y nagiging merciful sa iba. Hallelujah. At ngayon, mga kapatid, let us ask for mercy sa pandemic na to sa Pilipinas. Mahabag ang Panginoon sa Pilipinas sa dumadaming cases ng COVID. Humingi tayo ng habag ng Panginoon na ito po'y huminto na. Pero hihinto lamang ito kapag ang mga tao ay pagka na-accomplish na ang purpose ng Panginoon. Kaya pinagpipray natin, una sa lahat, ang mga Christians ay maging obedient na kay Lord, ma-revive na, at ang mga Pilipino po ay manalig na sa tunay na Diyos. We deserve judgment, Father God, Yahweh. Guilty po kami sa maraming kasalanan. Guilty po kami. We deserve judgment. We deserve judgment in the Philippines. We deserve judgment. Kami po'y nagpapakumbaba. We deserve judgment sa maraming kasalanan. Number 1 na ang self-righteousness. Number 1 na, susunod na ang idolatry. Susunod na ang corruption at pride. Patawarin po ninyo kami, Panginoong Yahweh, sa lahat ng aming mga kasalanan. We deserve judgment. We deserve judgment. We are guilty. We are guilty of many grievous sins. Guilty po kami ng maraming mga kasalanan na grabing kasalanan, Panginoong Yahweh. Kaya nagkakaroon ng judgment at curse sa aming buhay at sa aming bansa. Panginoong Yahweh, ang alam lang po namin ngayong oras na ito, bilang mga anak nyo na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus, ang alam lang po namin, dahil sa pangalan ni Hesus, dahil sa blood ni Jesus, dinirinig nyo ang aming panawagan sa iyo, Panginoong Yahweh. Dinirinig po ninyo ang aming pagtawag ng mercy. Mercy. Come on, everybody, cry out for mercy. Mercy. Father God, Yahweh, have mercy. Have mercy on the Philippines. Mahabag po kayo sa amin. Mahabag po kayo sa Pilipinas. Di po namin kaya to.
Hindi po namin kaya to. Marami na po nagkakasakit ng COVID. Marami na po ang mga namamatay. Hindi po namin kayang isolve ito. Lord, yung pong mga government officials namin, alam ko pong nag-iisip talaga, walang tigil sa pag-iisip. Pero makakapagpatigil dito ay walang iba kundi kayo. Sa pandemic na to, walang ibang makakapagpatigil nito sa Pilipinas. Walang ibang makakapagpababa ng mga COVID cases, kundi kayo lang, Panginoong Diyos naming Yahweh. At sa iyong kahabagan lamang, sa iyong kahabagan po lamang, Panginoong Yahweh, sa iyong kahabagan po lamang. Patawarin niyo po kami kung masyado kaming nakatingin sa gamot na gawa ng tao. Kung parati kami nakatingin sa bakuna, mga vaccines, at nagrereklamo na kami na wala kaming vaccines. Patawarin po ninyo kami, Panginoong Yahweh, na kami umaasa sa vaccine. Panginoong Yahweh, buong aming paniniwala na sagot sa panalangin ng vaccine, pero Lord, hindi kami mapafocus sa vaccine lang. Una kaming nakafocus sa inyo. Una kaming nakatingin sa inyo, Panginoong Yahweh makapangyarihan. Hindi sa vaccine. Sabi ng Bible, mga kapatid, cursed is the man who trusts in man. Minsan ay magiging curse pa ang vaccine because nakatingin na ang mga tao sa vaccine, hindi na sa ating Panginoong Yahweh na nagbigay ng vaccine. Kaya ngayon, mga kapatid, yun ang ating panalangin sa puso, ang abag ng Panginoon. Amen? Ang abag ng Panginoon. Ang iyong abag, Panginoong Yahweh. James 2:13, mga kapatid, mercy triumphs over judgment. Ito po ang ating panalangin, mga kapatid, sa pangalan ni Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Tayo pong lahat ay tumayo. And sa atin pong pagtayo, ay bago ako mag-close ng prayer, ay lilibot po yung ating tithes and offering bag. Yun pong magbibigay ng tithes and offering. Sige. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon sa ating pagbibigay ng tithes before I proclaim and declare the benediction, yung blessing ng Panginoon. Let's give our tithes and offerings. Yung pong ating magte-testimony na, yung pangalan, nakalimutan ko. But anyway, next Sunday na siya. Okay, ito na po yung ating tithes and offering. Si Rain ito, no? Rain? Okay. Meron bang ibang magko-collect banda doon? Yan. Maganda, 3, 4 yan. Meron na pong nagko-collect sa likod. Yan. Basta yung mga naglalakad. Yan po yung mga, dyan nyo po ilalagay yung ating tithes and offering. Okay? So, mga kapatid, expect the miracles of God. Expect the miracles of God. Huwag niyong bibitawan, amen? At saka gabi-gabi, yung mga pastor natin nagle-lead ng prayer like tonight and every day, let's spend or spare time sa ating prayer time ng seeking the mercy of God. Following the verse, James 2:13, no? Every day po, sama-sama po tayo sa prayer na humingi ng mercy ng Panginoon. Ito nga po mga kapatid, gusto ko pong maintindihan niyo po ito, ano? Kailangan na po talaga tayong mag-pray bago lumala pa ang COVID, amen? Kasi yung iba, lumalala na, hindi pa rin nagpe-pray. Busy pa rin sa bagay na walang kwenta. Mga kapatid, I love you all. I don't mean to offend you, pero
maliwanag na kailangan na ho tayong mag-pray. Amen? Kailangan nyo na hong bitawan ang lahat ng mga ginagawa ninyo para lumuhod sa Panginoon. Sama-sama po tayo gabi-gabi. Amen? Hindi nyo naman po gagawin yan para sa akin eh. Para kay Lord to at para sa ating lahat ito. Amen? Nandito ako bilang spokesperson lang ng Diyos eh. Sinasabi ko lang po mga pinasasabi ng Panginoon. Amen? Basta ako po, gusto ko, susunod lang ako sa Panginoon, magpipray gabi-gabi. Amen? Kaya mga kapatid, pray na po tayo gabi-gabi. At isama po natin ang mga pamilya natin. Sabihin nyo sa mga pamilya ninyo, kahit di pa born again, sumama kayo sa prayer. Let's seek the mercy of God. Let's seek the mercy of God. Kasi, nako, mga kapatid ko po, yun sinasabi na by April, pupunta ng 15,000 yung cases, papunta na. Kung hindi kikilos, kung hindi mahabag ang Panginoon sa atin, even more than 15,000, mangyayari ito. Kasi, wala namang bakuna pa, di ba? Wala namang pong bakuna pa. Alam nyo kung kailan daw mababakunahan ng 50 million na tao sa Pilipinas para magkaroon ng tinatawag ng herd immunity? By the end of 2022 pa. By the end of 2022. Next year pa. O bago dumating ang 2022, walang herd immunity. Anong mangyari nun? Dadami pa yung cases. Dadami pa yung mga variants. Yan ang problema natin sa COVID. Pabago-bago ng variants, kaya ang hirap gamutin. Di ba? So dadami pa yung mamamatay. 2022 pa. Alam niyo, sabi ni President Duterte, kung magpapatuloy lang yung mga bakuna, 2023 pa daw masasolve ang pandemic sa Pilipinas. Ganun ba ho kahaba? And President Duterte is not exaggerating. He's just talking based on the facts, on the data. Okay mga kapatid, nakapagbigay na tayo ng tithes and offering. Mamaya po ay you get your konting breakfast lang yan. Bread and coffee. But you cannot eat here. Sorry po ha. Gusto po nating mag-fellowship pero hindi po talaga pwede ha. Pasensya na po kayo. Kainin nyo na lang po sa inyong kotse o kaya sa bahay na lang po. Bawal po munang kakain sa labas ngayon. Huwag po muna kayong kakain ng Jollibee, McDonald's ngayon. Huwag. Mas maganda take out na lang, mga kapatid ko. Amen? Talaga pong follow natin ang mga safety protocols. Okay, lahat po tayo tumayo. I would like to declare the blessings of God upon you. Panginoong Yahweh, minsan pa, kami po ay nagbabalik ng lahat ng glory and praise sa iyong pangalan. Panginoong Yahweh, itago po ninyo sa puso ng mga kapatid ko at hindi mananakaw ng dyablo. Selyo niyo po ng iyong Holy Spirit ang mga revelations ngayong araw na to. Ito pong araw na to, Panginoong Yahweh, because of the resurrection of Jesus Christ, the power of resurrection, magkakaroon ng himala ng revival ang mga puso ng aking mga kapatid. At yung mga gusto nilang himala na hindi man nila sinabi, alam po ninyo yon because you are our omniscient God. Kaya, Panginoong Yahweh, I really pray, bawat isa magkakaroon po ng testimony of miracle. Kapatid, you will have a testimony of miracle or maybe miracles. Amen? Basta, this day, claim you will have a miracle from our great God, Yahweh, because of the resurrection power of Jesus Christ. Amen? You will have your miracle. At minsan pa, hindi tayo nagdududa kahit katiting sa Psalm 91. I proclaim and declare Psalm 91 over you, mga kapatid. Iingatan tayo ng ating Panginoong Yahweh. The blood of Jesus never loses its power. It's powerful for our protection from all harms. Hallelujah. Blessing upon you all. The presence of God be with you all. Always be filled by the Spirit of God. And everybody will say, Amen.